Maraming salamat, Madam Speaker. Tumitindig po ako, Madam Speaker at mga kapwa ko mambabatas upang isulong ang kagyat na pagpasa sa House Bill number 9397 o ang Right to Information Act of 2026. Napakahalaga ng panukalang ito sa pagtitiyak na ang kapangyarihan ay nagmumula at nananatili sa sambayanan. Sariwa pa sa aking alaala ang pagpupunyagi natin noong ika-17 Kongreso kung kailan masigasig nating ipinaglaban ang pagsasabatas ng Freedom of Information Act. Bilang chairman ng Committee on Public Information, kasama ang mga Freedom of Information Advocates na marami sa kanila ay kapiling po natin ngayon sa gallery. At kung pwede po ay tumindig din po ang mga matagal na nating kasama at matagal nang nagtutulak ng panukalang batas na ito. Kung maaari po ay magsitayo sila. Madam Speaker, if you will allow. Salamat po sa inyong pagpupursige. Thank you. Okay. Sa loob ng halos 3 dekada, naging mailap ang impormasyon at ang katotohanan dahil sa kultura ng paglilihim at burokratikong balakid na sadyang inilagay upang hadlangan ang transparency at pagpapanagot sa mga nasa kapangyarihan. Hindi lamang simpleng kahilingan ang access sa impormasyon. Mabisang sandata ito ng mamamayan laban sa korupsyon, katiwalian at abuso sa loob ng gobyerno. Sa pamamagitan ng House Bill 9397, binubuwag natin ang kultura ng paglilihim at pinapalitan ito ng prinsipyo ng full public disclosure na nakaugat sa konstitusyon. Tampok sa panukalang ito ang pagtatatag ng isang independent at quasi-judicial na Right to Information Commission. Titiyakin ng komisyon na hindi basta-basta may pagkakait ang mga dokumentong may kinalaman sa interes ng publiko. Inaatasan din ng batas ang lahat ng ahensya ng pamahalaan, kabilang ang mga local government units at GOCCs, na kusang ilathala ang kanilang mga transaksyon, budget, at iba't ibang tipo ng public records na kailangang maisa publiko dahil may epekto sa kapakanan ng mamamayan. Naglatag din tayo ng malinaw na mekanismo para sa online Right to Information Portal upang mapabilis ang pagkuha ng datos sa tulong ng makabagong teknolohiya. Higit sa lahat, nagbibigay ang panukalang ito ng matibay na proteksyon para sa mga whistleblower na may lakas ng loob na maglantad ng mga anomalya at maling gawain sa burokrasya. Wala tayong ilusyon na ang Freedom of Information at ang panukalang batas na ito ang solusyon sa korupsyon at abuso ng gobyerno para sa kapakinabangan ng iilan laban sa interes ng mamamayan. Gayunman, panahon na upang basagin ang mahabang panahon ng pagkakait sa karapatan ng mamamayan na malaman kung paano ginagamit ang kaban ng bayan at ang kapangyarihan na nasa kamay ng Estado. Marapat lamang na ipasa ang RTI Act, Right to Information Act of 2026 bilang pagkilala sa soberanong karapatan ng mamamayan, sa soberanya ng mamamayan, at bilang panimulang hakbang tungo sa isang gobyernong tunay na mapananagot at tapat sa publiko. Maraming salamat, Madam Speaker.